Gandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service na panglinggo. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay patungkol po doon sa knowing more about Jesus. Sino po rito sa inyo, sa mga oras ito? Gusto mo pa lalong makilala si Lord, si Jesus. At lalo mong malaman ang kanyang kalooban, no? Ito yung tinatawag natin na ang mga totoong mananampalataya. Palaging yung sinasabi niya, he want know more about Lord Jesus. At ito po yung titignan natin sa umagang ito. No? Hindi tayo naniniwala doon sa mga haka-haka lang. Kailangan lahat ng maririnig natin is meron tayong tinatawag na pag-aaral. No? Kaya bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng tulong sa ating Diyos na siyang talagang magpapaunawa sa atin para lalo pa natin to know more about Jesus. Lord, salamat dahil ikaw isang Diyos na palagi ginagawa ang lahat ng bagay para kami ay lalong mapalapit, lalo naming malaman, lalo naming maunawaan ang iyong mga salita. Lord, ayaw po naming maligaw. Ayaw po naming mawala sa inyong presensya. Kailangan namin, Panginoon, ang tulong po ninyo. Kailangan po namin, Lord, ng pangunawa na galing po sa inyo. Salamat po sa inyong Espiritu Santo na siyang magpapaunawa, magpapaintindi sa amin sa mga oras ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, pagtungkol po sa kaligtasan ng pag-uusapan, lahat tayo gusto natin ng sure ball. Ayaw natin nung bahala na. May kasabihan nga tayo, bahala na si Batman. No? Pero dito sa pag-uusapan po natin ngayon tungkol kay Lucas, no? Ayaw niya na mabaliwala lahat ng kanyang ginagawa. Kaya meron siyang dalawang bagay na pag-aaralan natin sa umagang ito na ginawa para mas lalo niyang makilala ang ating Panginoon. Kasi pag kilala mo, lalo kang makakasunod ng tama. Pag kilala mo, lalo mo malalaman kung ano yung kanyang mga kalooban. Unang-una, letter A. Anong ginawa ni Lucas? Siya ay nagbasa. Lucas 1, verse 1 and 2. Kagalang-galang at Teopilo, marami na po ang nagsisikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga na yung mga itinuturo o naririnig natin, binabasa natin, tinitignan natin. Bakit? Kasi pinag-uusapan dito, lalo na po, dito po sa church, no? Pinag-uusapan dito ay tungkol sa paano mo nga ayusin ang buhay mo, paano ka totoong magkakaroon ng kaligtasan. Kasi maraming mga, alam naman po natin kahit magbukas ka ng internet, marami kang mapapanood, marami kang matutunghayan, pero may tayo na mga nakikinig, meron tayong dapat gawin para hindi tayo mailigaw. Para malaman natin kung sinasabi nito ng sasalitang ito ay tama o totoo. Meron tayong batayan. At yun po ang titignan natin sa mga oras na ito. Kaya nga po, si Lucas, sinigurado niya, tiniyak niya, yung kanyang mga napapakinggan ay talagang nasa sulat. So, ano dapat mong gagawin? Basahin mo, no? Kung anong nasusulat dito. Dahil tayo po nakikinig, nag-aaral, tinitignan natin. No, hindi tayo basa-basa dapat tagapakinig lang. Dapat binabasa natin kung ano yung itinuturo sa atin. Kaya nga palagi ko pong sinasabi ito. Bagamat dito sa dito po sa pag naka-online ka, pwede mo balik-balikan. Pero pag nandun ka sa tinatawag natin sa loob ka ng church, pag hindi ka nagte-take note,
Hindi mo mababalikan. Ano nga ba yung sinabi? Ano nga ba yung tinuro? Tama ba yung sinabi? Pero kung nagte-take note ka, no? Tinitingnan mo lahat, pwede mo balik-balikan. Kagaya ng ginagawa po natin dito. Nakikinig po kayo ngayon, mamaya po pagkatapos natin, o kaya kung kahit ngayon mismo, buklatin ninyo, tingnan po ninyo kung tama yung sinasabi ko. Baka mamaya, inililigaw ko na po kayo. Dapat maging aware tayo sa mga ganitong bagay. Alam niyo po, kahit si Marcos mismo, nagbasa para sure na totoong makita ang lahat na ang kanyang sinasabi ay totoo. Basahin. Sabi rito sa Marcos, chapter 1, 1 and 2, ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, narito ang sugo ko ng aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda ko niya ang buong daraanan, lahat ng sinabi ng totoong alagad ni Kristo ay dapat nasusulat. So lahat po ng mga nangangaral, at lahat naman po inaangkin na sila'y alagad ni Kristo. So kung alagad lahat talaga ni Lord, dapat kung ano lang yung nakasulat, yun lang ang ituturo. Yun lang ang babasahin. Yun lang ang bibigyan ng importansya. Wala na pong iba. Kaya, para lalo nating makilala, to know more about Jesus, dapat nagbabasa. Bagamat sa panahon natin, kumisan, pero mas maganda pa rin, nagbabasa pa rin talaga ng Bible po eh. Kasi kumisan yung iba, ang ginagawa, nagtitingin na lang sa computer, sa cellphone. Okay din naman po yun. Kaya lang, paano ka nakakasiguro na yun nga yung nakasulat doon sa Bible? Kaya at the end of the day pa rin, maganda pa rin na binabasa natin. At pansinin po ninyo, the more na nagbabasa ka ng salita ng Diyos, the more na nakikilala mo si Lord, the more na nakikita mo kung ano yung mga bagay na dapat mong gagawin. Pangalawa, letter B, to know more, si Lucas, ang ginawa niya, siya'y nagsuri. Lucas 1, 3, and 4. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari, buhat pa sa simula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng itinuturo sa inyo. So again, itong si Lucas, sinusuri niya. Kung sa kailangan authenticate itong kanyang pinag-aaralan. Again, baka mamaya yung binabasa mo na pala ay meron tayong tinatawag na dagdag bawas. Baka dinagdagan yung salita ng Diyos o kaya nabawasan. So again, dapat nag-iingat tayo. So isa pang makikita natin dito, malaking bagay, yung nagbasa ka na, sinuri mo pa kung yung binabasa mo ay totoo. Madami ang mga ngaral today regarding sa magandang balita, pero minsan dagdag bawas. Para sure na maligtas ka, dapat gumagawa ka ng kabutihan. Ito yung sinasabi ng iba. Para sure daw na ikaw ay maligtas, dapat gumagawa ka ng kabutihan. So, ang kaligtasan, base dito sa sinasabi, pag hindi ka gumawa ng mabuti, hindi ka maliligtas. Pero teka, parang kung titignan, parang tama, no? Pero tingnan natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Efeso 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin ko. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang kaligtasan ko, kaligtasan mo, kaligtasan nating lahat, hindi dahil gumawa ako o ikaw ng mabuti, kundi ikaw ay nanampalataya dahil mabuti ang Diyos na ibinigay niya ang kaligtasan. Tuloy natin.
At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So again, itong kaligtasan natin, hindi tayo nagtrabaho. Wala tayong ginawa rito, kundi tinanggap lang natin ito. Yung kaligtasan. No? Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may papagmalaki ang sinuman. So, base dito, purely by grace lang ang kaligtasan. Hindi by good works or dapat mag-church ka para maligtas ka. Marami kasi nagsasabi, para daw ikaw ay siguradong maligtas, dapat palagi kang nag-attend ng church. Parang tama. Pero ang kaligtasan, hindi sa padamihan ng pag-attend mo sa church. Ano pa? Dahil malaki ang ibinibigay mo sa church. Hindi rin kayang bayaran ng pera ang ating kaligtasan. Kagaya ng binasa natin, it is purely by grace. So walang pwedeng sabihin na dahil malaki binigay mo, siguradong maliligtas ka. Kaya nga po yung iba gumagawa ng foundation eh. Bagamat dalawang purpose nun. Ang purpose nun ng una, para good vibes. Yung bang masarap ang pakiramdam mo, meron kang natulungan, meron kang nabigyan ng tulong, bagamat nakakagaang po ng damdamin yun. Kaya lang, hindi pa rin yun ang kaligtasan. No? Actually, yung ibang foundation, kaya naglalagay ng foundation. Atin-atin lang po ito, para makabawas ng tax. So, ibig sabihin, meron pang ibang agenda maliban dun sa merong ginagawang kabutihan. Ano pa? Pagmahal ko ang tatay at nanay ko, nirespeto ko, tiyak na meron akong kaligtasan. Again, mabuting gawa yun. Magandang gawa yun. Kaya lang, hindi pa rin yun ang kaligtasan. Kahit sabihin mo pa, sobra-sobra binibigay mo sa nanay at tatay mo, hindi pa rin yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan, pag tinanggap mo si Lord, nanampalataya ka sa Kanya, nanalig ka sa Kanya. So, again, it is purely by grace. So, pwedeng sabihin ng iba na, so okay naman pala. No, purely by grace. Kaya wala tayong magagawa. Kahit ba sabihin pa na araw-araw akong nagsisimba? No. Hindi ka pa rin maliligtas nun. No? So, bakit tayo nagsisimba? Again, kung nagbabasa tayo, nagsusuri tayo, dapat alam natin bakit natin ginagawa ang isang bagay. Di ba? Tingnan natin, Hebrew 10:24-25. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Gisingin ang damdamin. Kaya nga po, dito sa church, kapag may tinatawag tayong pasasalamat o patotoo, malaking bagay po ito kasi ginigising natin yung damdamin ng bawat isa. Pinapakita natin na merong ginagawa si Lord sa buhay natin. So kapag hindi mo gagawin ito, hindi ka attend sa church, hindi ka nakapagbigay, no, ng encouragement sa kapatid mo sa paggawa ng mabuti. Kasi minsan may naririnig ako kahit hindi ako nagsisimba, kahit hindi ako nag-church, kahit hindi ako nakikipag-fellowship, alam ni Lord ang puso ko. Alam niya, mahalaga siya sa akin. Ha? Kung talagang mahalaga at alam mo na ikaw ay talagang may kaugnayan kay Lord, dapat palagi kang nasa simbahan kasi utos ng Diyos, utos ito. Paano ka makakapagbigay ng encouragement pag hindi ka nagsimba? Sige nga. Hindi mo lang alam. Hindi natin alam. Kapag wala tayo sa church, meron tayong mga kapatid, hinahanap tayo. Nalulungkot sila pag wala tayo. Tapos ikaw, hindi ka pupunta. Sasabihin mo na, iintindihan Lord. Mukhang ikaw ang hindi nakakaintindi kay Lord. Si Lord, naiintindihan ka na ayaw mo magsimba o tinatamad ka, o marami kang dahilan. Oo, naiintindihan ni Lord yun. Alam ni Lord yun. No?
Pero ikaw, naiintindihan mo ba na gusto ng Lord na nandun ka sa church? Na gusto ng Lord, meron kang may encourage. Na gusto ni Lord, merong tao na yung doon sa patotoo mo o yung merely presence mo, ay naki-encourage na siya. Pero mo, lalo na, kung ikaw halimbawa, ang layo mong lugar, nakakarating ka doon sa church. Hindi ba nakaka-encourage yan sa mga iba? Mapupukaw ang damdamin ng iba. Ano sabihin na? Nakakahiya naman, malapit lang ako dito sa church, nare-late pa ako. Samantalang ito na ang layo, nakakarating, mas maaga pa sa akin. Hindi ba napupukaw yung damdamin ng iba? Hindi ba na nararamdaman ng iba na, oo nga, nakakahiya. So, pinupukaw mo yung damdamin ng bawat isa. Makakapagpukaw ka ba ng damdamin kung hindi ka pupunta sa church? Malulungkot pa. Sayang. Yung very merely presence mo, nakapagbibigay ng encouragement. Kaya wag nating sabihin palagi yung kasi alibay ng iba. Kahit hindi ako nagsisimba, hindi ko naman nakakalimutan si Lord. Kaya wag natin ipagpapalit si Lord sa labahin. Wag natin ipagpapalit si Lord sa mga bagay na pwede naman natin ipagpaliban. Dapat uunahin natin si Lord. Kasi nalulungkot si Lord. At nadi-discourage yung mga tao kapag naalaman nila na hindi tayo nag-church dahil sa maliit na bagay lang. Of course, kung mayroong karamdaman, excuse yun. Talagang hindi ka makakapunta. Kaya lang, kung talagang ayaw mong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon o gusto mong mag-encouragement ka, dapat Sabado pa lang nakahanda na ang isip mo, ang puso mo. Paano yun? Yung damit mo nakahanda na para hindi ka na maglalaba o magpa-plancha para sa linggo. Pag-attend. Yung pagkain ninyo, dahil naabot tayo kuminsan ng tanghali, dapat nakahanda na yung pagkain mo o kaya nakaluto na. Ito palagi kong sinasabi. Kahit sardinas lang ang ulam mo. Pag linggo, ang mahalaga, nandun ka sa church. Alam mo, pag naging patotoo mo yan, sa totoo lang, halimbawa ko lang po kahit po, sardinas lang ang ulam namin, basta't maka-attend ako kay church, itong sardinas, pwedeng pasarapin ni Lord ito. Pwedeng gamitin ng Lord ito para lumakas ang aking katawan. Maibsan ang aking pagkagutom. Hindi kaya ma-encourage yung iba pag sinabi mo yan, nagpatotoo ka, na sinasabi mo na si Lord ang nagbibigay ng sustenance, ng nutrisyon sa katawan natin. Hindi kaya ma-encourage ang iba, kaya niyang gawin yun. Ba't ako pagkalinggo talagang hindi ako makaisimba kasi iniisip ko kung paano ako makakakain ng masarap. Pag inuna natin siya, makikita natin magandang pangyayari. Verse 25, Hebrew 10:25. Huwag natin kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. So kapag ikaw, nasanay ka ng ginagawa, na tuwing Sabado, hindi ka magpupuyat, na tuwing Linggo, gigising ka ng maaga, magugulat ka, parang pangkaraniwan na lang sa'yo, itong mga bagay na ito. Bakit sinabi ito ni Pablo? Nakasanayan na ng iba. No? Pag ginagawa mo palagi isang bagay, makakasanayan mo na ito. Ako po, hindi po ang kapurihan po sa ating Panginoon. Ito pangako ko na ito kay Lord at nakasanayan ko na po ito. Na hindi ako kakain tuwing umaga ng breakfast hanggat hindi po ako nakakapag-meditate o nakakapagbulay ng kanyang salita. Noong una, hirap po ako. Bakit? Atin-atin lang po ito Matakaw po ako. Pero alam po ninyo, si Lord ang maglalagay ng desire sa puso natin.
Nakita ng Lord na gusto ko unahin ko siya at nasanay na po ako kahit saan po ako pumunta. Pastor ko, paano kung maaga yung pasok ko? Di agahan ko ng gising ko. Ganun lang po yun. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, napakaraming dahilan. Dahil gusto ko, makilala ko pa siya ng lubos. Gusto ko, makapagbigay encouragement ako sa iba. Even dun sa devotion ko na sinusulat ko, pinapasa ko doon sa iba. Ay, yung mga nai-encourage. Hindi lang ako nai-encourage ng kanyang salita, pati yung mga taong nakaka-receive nito, nai-encourage din. Bakit? Kasi, ang salita ng Diyos, gagamitin talaga para tumibay tayo at maging malakas tayo laban sa gawa ng kalaban, ng kaaway. Again, dapat nagsusuri. Hindi dapat nakikinig lang. Dinugtong pa. 25b. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Totoo po ito. Nakikita na po natin yung mga sign. Bagyo, daming namatay. Lindol, maraming namatay. Gera, daming namatay. Isa po yan sa mga sign. At ang pinaka-huling sign is yung maipapangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Yung technology po, yung cellphone, ang laki po ng gamit nito sa akin. Marami akong mga kaibigan, kakilala, hindi ko kayang abutin. Nasa Amerika, nasa ibang lugar. Pero salamat ang technology ay nagagamit para may pahayag ang kanyang salita. So, totoo yung sinasabi ng salita ng Lord sa Matthew 24. Bago dumating ang paghuhukom, ang lahat ay makakarinig ng salita ng Diyos. Kaya walang pwedeng idahilan ng iba na hindi ko narinig ang salita ng Diyos. Wala pong ganon. Kasi si Lord hindi pwede magsinungaling. Sinabi niya lahat. Pag sinabi niyang lahat, all. At pag sinabi niyang all, lahat. Parang paulit-ulit lang, ano? Pero ano ibig sabihin po nun? Si Lord lahat binibigyan niya ng pagkakataon para makapagsisi. Magkaroon ng realization. Maintindihan ang sinasabi ng kanyang salita. Nandiyan na po yung mga sign. No? Na malapit na dumating ang Panginoon. Ang tanong lang, paano kaya itong mga taong ibuto na may encourage natin para nandun tayo sa loob. Makita natin yung kahalagaan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung mga dahilan kaya tayo nagpupunta sa church. To encourage one another. So, pwedeng sabihin ng iba, bakit ba tayo gumagawa ng mabuti? Biyaya naman pala ang kaligtasan. Tama nga naman. Efeso 2:10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa paman upang gawin natin. Ito pala. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo ay ligtas na. May kaugnayan tayo sa ating Diyos. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Para tayo maging anak ng Diyos. Ganito kasimple. Meron akong anak, si Manny. Di ba? Anak ko si Manny. Hindi gumagawa ng mabuti si Manny para lamang siya ay tawagin kong anak. Si Manny ay gumagawa ng mabuti dahil anak ko siya. Nakita po ninyo yan? Pagkakaiba? Kasi maraming iba nagpipilit na pag tinanong mo, bro, paano ka maliligtas? Ay, hindi ako nagiinom, hindi ako nambababae. Ano ba? Mahal ko nanay tatay ko. Magaganda. Magaganda.
Pero hindi yun ang magliligtas. Ang magliligtas ay yung ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Kagaya nung sinabi ko kanina, ang anak ko, si Manny, hindi siya naging anak ko dahil gumawa siya ng mabuti. Kaya siya gumagawa ng mabuti dahil tatay niya ako na alam niya na magagalit ako kapag gumawa siya ng masama. So, ibig sabihin, kaya siya gumagawa ng mabuti dahil tatay niya ako at ayaw niya akong masaktan dahil mahal niya ako. Ganun din kay Lord. Kaya tayo hindi gumagawa ng masama dahil binigyan na niya tayo ng buhay. Iniligtas na niya tayo. Maraming pagpapala binigay sa atin ng ating Ama na nasa langit. Kaya sinusuklian natin ito, gumagawa tayo ng mabuti. Lalo na, ano ba yung utos niya? Mahalin natin ang ating kapwa. Kapag ikaw nagmamahal, yung tao kung sinong mahal niya, mahal mo rin. Ganon din kay Lord. Kung sino yung mahal ng Diyos natin, dapat mahal din natin. Hindi mo pwede na mamimili tayo. O mag-ano lang tayo na, ay, hindi siguro mahal ng Lord yan, ganyan o ganyan. No. Lahat ng tao binibigyan ng chance ng Lord. Ano ba yung nakapako sa krus? Mamamatay na lang? Nagsisi? Tinanggap si Lord? Anong sinabi ng ating Panginoon? Ngayon at ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. Ganun po katindi ang biyaya at grasya ng Diyos. Tayo rin nakaranas ng biyaya at grasya ng Diyos. Kaya nararapat lang na sabihin natin, ibahagi natin ang mabuting balita. At hindi tayo nagbabahagi ng mabuting balita para tayo maligtas. Kaya natin binabahagi ang salita ng Diyos dahil naranasan natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin na sinisigurado na meron tayong kaligtasan. Kaya pala, merong Joshua 1:8. Ano sabi dyan? Joshua 1:8. Huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat ng kautusan. So, huwag daw natin kakalimutan. Bakit? No? Bakit? Malamang nabasa ni Lucas ito. Itong Joshua 1:8. Bakit? Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Paano mong masusunod ang nakasulat sa aklat ng buhay kung hindi mo binabasa? Sige nga, anong pagbabatayan mo ng iyong pananampalataya? Anong babatayan mo? Bakit ka sumusunod? Anong palatandaan na yung ginagawa mo ay gusto ng Diyos? Saan mo ibabase? Sa salita ng Diyos. Alam niyo po, hindi pwede na selective tayo sa pagsunod. Kaya sinabi araw at gabi magbulay para masunod lahat ang nakasulat doon. Ang tanong, para ba kay Lord yung ginagawa natin na pagbabasa at pagsusuri? Of course, natutuwa si Lord kapag ginagawa natin. Pero, sino ang mas nabibinipisyuhan kapag tayo nagbabasa, nagbubulay, nagsusuri? Verse 8 pa rin. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sino po sa atin ang gustong magkaroon ng masagana at matagumpay na buhay? Magbasa ka at magsuri. So sa umagang ito makikita natin, kung gusto mo pa na lalong makilala si Lord, to know more about Jesus, basahin natin yung kanyang love letter. Suriin natin yung kanyang love letter. Kasi ito lamang ang tanging paraan para lalo nating makilala ang ating Panginoon. Ito lamang ang tanging paraan para malaman natin yung journey na nilalakaran natin. Ito yung talagang ways ng ating buhay. Ang tanong, nagbibigay ka ba ng oras para magbasa ng kanyang salita? Wala kang susuriin kung hindi ka nagbabasa.
kailangan natin ang salita ng Diyos na magiging batayan o magiging batayan natin ng ating paglakad. Sa umagang ito, isipin natin mabuti. Nagagawa ba natin yung gusto ng ating Diyos? O baka hindi natin magawa dahil hindi natin alam. At paano natin malalaman kung hindi natin binabasa? At paano natin nasisiguro kung yung binabasa natin ay totoo? Dapat nagsusuri tayo. Kapatid, hindi sapat yung nakikinig ka ngayon. Hindi sapat na alam mo yung salita lang ng Diyos. Dapat meron itong application. At ang application, magbigay tayo ng oras sa kanyang salita. Pahalagahan natin ang kanyang salita. Magsuri tayo, pagbulay-bulayan natin kung ano yung sinasabi ng kanyang salita, sapagkat ito lang ang magdadala sa atin sa masagana at magandang klase ng buhay. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Maraming salamat po. Dahil ikaw isang Diyos na palaging nire-reveal mo ang iyong sarili sa amin. Sa sirkumstansya, sa mga nangyayari sa paligid po namin, even ang technology. Pero Lord, bigyan namin ng papahalaga. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng desire na lalo namin pag-aralan ang iyong salita. Basahin po namin ito at suriin namin mabuti. Pagbulay-bulayan namin ito, parang pagsunod namin sa iyo ay hindi pasulpot-sulpot lang o papeteks-peteks lang. Kailangan sumunod po kami talaga ayon sa sinasabi po ng iyong salita. Lord, i-renew niyo po ang aming puso, ang aming isipan, na lalo po kami magkaroon ng desire sa iyong mga salita para lalo po kami makasunod. Kapatid, sa mga oras ito, baka kaya hindi ka makasunod, hindi ka makapagbasa, hindi mo pa binibigay ang iyong sarili sa ating Panginoon. At sinasabi ng kanyang mga salita na ang kaligtasan ay nasa kamay lang ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi sa 1:3-6, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ayaw ng Lord na mapahamak ka. Ayaw ng Lord na masayang ang iyong buhay. Isa lang ang dadahilan para makatiyak ka ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka at manali ka sa ating Panginoon. Kung itong gusto mo, ninanais mo, ako'y mananalangin ng isang panalangin ng pagtanggap, pagbibigay ng sarili sa ating Panginoon. Anyaya kita sumunod sa panalangin ito upang makatiyak ka ng buhay na walang hanggan sa kamay ng ating Panginoon. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoong Sus, salamat po dahil binubuksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso sa katotohanan na ikaw lamang ang tanging paraan. Ikaw lang ang tanging tagapagligtas ng aming buhay. Lord, sa mga oras na ito, ako po'y sumasampalataya at nananalig na ikaw lamang ang tangi kong pag-asa sa buhay nito. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Sige kapatid, binibigyan kita ng ilang minuto, ihingi mo ng tawad kay Lord yung mga maalala mo, pinaalala sa iyo ng Lord na pagkakamali na dapat mong iwasan. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah.
Salamat, Panginoon. Salamat sa katiyakan sa buhay. Okay. Kapatid, hindi lang yun. Maski ngayon sa mga oras ito, merong karamdaman, bilang anak, pwede tayong humingi kay Lord, lumapit. Hilingin natin ang kagalingan sa mga oras ito. Sige, sabihin mo sa Kanya, ano man yung physical na karamdaman. Sabihin mo sa Kanya, Opo, Panginoon, ayon sa iyong pangako, igawad mo pong kagalingan sa bawat isa na mayroong pananampalataya po na kaya mo pagalingin ang kanilang mga karamdaman. In Jesus' name. Kaya na rin, meron ka problema sa relationship mo sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kasama sa eskwela, kasama sa trabaho. Hindi pagkakataon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng puso na willing magpatawad at yung boldness na matuto rin humingi ng tawad kung ako po ay nagkamali. In Jesus' name. Ayaw ng Lord na meron tayong kagalit. Ayaw ng Lord na manatili tayo sa puot kung kanino man tao. Ayaw ng Lord. Yes. Kaya na rin, pagkakataong ito, wala ka pang trabaho, hanap buhay, hindi gusto ng Lord na manatili ka sa ganyang sitwasyon. Bigyan ka ng Lord ng trabaho. Trabaho na hindi magiging hadlang sa pagsaserve mo at sa pagsamba mo sa ating Panginoon. Lalong na tuwing linggo. In Jesus' name. In Jesus' name. Bibigyan ka ng Lord. Gayun na rin, tulungan tayo ng Lord na matuto tayong gamitin ng tama yung mga resources na pinagkaloob sa atin ng Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. May mga bagay na umahadlang para totoong makapag-serve ka kay Lord. Hiningin mo kay Lord ang kalayaan. Makalaya tayo sa lahat ng klase ng bagay na umahadlang sa pagsamba natin kay Lord. In Jesus' name. Lahat ng klase ng bisyo, palayain tayo ng Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Ganyan na rin, Panginoon, dalangin po namin. Pagpalain mo po ang inyong mga kapatid. Diriho ng kaarawan. Anong anniversary. Salamat po sa pagdagdag ng buhay. Salamat po sa pagdagdag ng pagsasama ng mag-asawa. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang sentro ng pagmamahalan ng bawat tahanan. Kaya nagpapatuloy ang bawat isa. Patuloy na ikaw ang maging sentro ng tahanan ng bawat isa para yung pagmamahalan ay tunay na lalabas sa bawat pamilya. Ganyan na rin, Panginoon, tulungan mo ang aming president, tulungan mo ang aming mga government leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan upang magawa nila yung tungkulin na dapat po nilang gawin. Ang mga kapulisan, mga sundalo, bigyan niyo po sila, Panginoon, patuloy ng kaisipan na magiging tapat sila para sa bayan, hindi kung kaninong tao lang. Kung ano yung tama, bigyan niyo po, i-guide mo po ang bawat isa para magampanan po nila ang tungkulin na ilagay mo sa kanilang mga balikat. Kaya na rin, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga bawat churches na ganito rin ang ginagawa, paglalahad ng iyong salita, ang FPCP, ang Nagpayong, San Miguel, CLF, pati na rin po ang Sakop, at ang iba pa po mga churches. Ikaw po ang mataas, ikaw po ang maluwalhati sa bawat churches na kinabibilangan ng bawat isa. Muli, Panginoon, sa patuloy na gawain namin sa mga susunod na araw, i-guide mo po kami, gabayan niyo po kami, kayo po ang manguna sa amin. Mataas, maluwalhati ang iyong pangalan sa lahat ng aming gagawin. Ganyan na rin, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Muli, Panginoon, salamat. Dahil alam po namin na sa araw na ito, ang iyong mga salita ay matatanim sa aming isipan at sa aming puso para kami makasunod, para lalo naming malaman ang kahalagahan ng pagsunod sa iyo. Mauho kami sa pagbabasa ng iyong salita at pagsusuri ng iyong salita. Lahat ng ito, hinihiling namin
sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito yung lingkod Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical ang sasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Yesus.